Alas 4:51 na po na umaga, oras na para bumangon at mag-prepare. Good morning, June. Nagpe-prepare ka ba ng breakfast? Nakakayanan mo pa? Dati, nung wala kaming katulong ang ginagawa ko, nagluluto na ako sa gabi para iinit na lang niya. Since ngayon, meron na kaming kasama sa bahay ngayon. So, hindi ka naman nagpapangat. Anong pangat? Init-init lang, pangatlo. Ay, hindi naman. Masama daw yung masyado sa microwave, sa oven. Oo, diba? Maganda talaga yung niluluto talaga yung pagkain. Pero pag yung mga bising tao, pag nagluluto ng marami yan, para init-init na lang. For 2 weeks, diba? Ganun sila. Tama. Yung iba, paksiw para tumatagal ang buhay. Tumatagal ang shelf life. Pansit para pampahaba ng buhay. Yan, si Rina. Papasok na sa bagong yugto ng kanyang buhay. May asawa. Maganda umaga po. Araw po ng Martes, ika-18 ng Hulyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Surya. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Martial law sa Mindanao, inirekomendang palawigin ng PNP dahil umano sa dumaraming loose firearms at pagsuporta sa Maute Group ng mga politikong sangkot sa illegal drug trade. Kongreso nakatakdang magsagawa ng special session sa Sabado upang talakayin ang pagpapalawig sa umiiral na batas militar sa Mindanao. Bagong draft ng Bangsamoro Basic Law, formal nang inendorso kay Pangulong Rodrigo Duterte. Suporta sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomy na naayon sa konstitusyon tiniyak ng punong ehekutibo. Joint Communications Plan nilagdaan ng pamahalaan at MILF bilang suporta sa agarang ratifikasyon sa bagong draft ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Mayorya ng mga Pilipino, aprobado ang performance ni Pangulong Duterte sa isang taong panunungkulan batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. At mga militanteng grupo magsasagawa ng counter-SONA kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa darating na Lunes. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Nagbigay na rin ng rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pamunuan ng Philippine National Police ugnay sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Nagkalat na loose firearms at ang umano'y pagsuporta ng mga narco-politicians sa local terrorist group ang ilan sa mga dahilan kung bakit dapat na ma-extend pa ang martial law. Ito ang hataw na balita ni Monokson. Inirekomenda ng Philippine National Police kay Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang batas militar sa Mindanao. Sa isinumite nitong position paper kay Pangulong Rodrigo Duterte, nakasaad na kabilang ang paglaganap ng mga loose firearms at ang pagsuporta ng mga narco-politician sa Maute Group sa mga dahilan kung bakit nais ng PNP na magkaroon ng martial law extension. We have to account all the loose firearms muna bago natin siguro pwedeng ilip ang martial law. Yung mga identified na mga narco-politicians who were believed to be supporting the cause of the Maute Group are still at large. We still have to account them. Hulihin muna natin sila. Nagsumiti na rin ang AFP ng kanilang position paper, subalit hindi dinetali sa media ang nilalaman nito. Samantala, ayon naman kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kinakailangan ng special session upang talakayan ang posibilidad ng pagpapalawig ng Proclamation 216 na nakatakdang magtapos sa July 22. Nararapat anya itong timbanging mabuti at isaalang-alang ang mga batayan kung nararapat bang i-extend ang martial law at writ of habeas corpus. Mula sa Camp Crame, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Plano naman ni Albay Representative Edsel Lagman na muling maghain ng petisyon sa Korte Suprema sakaling palawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umiiral na martial law sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza.
Muling dudulog sa Korte Suprema si Congressman Edsel Lagman sakaling hingin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na pahabain ang batas militar sa Mindanao. Naniniwala ang kongresista na walang factual basis ang Proclamation 216 ng Pangulo. Lalo pa anyang magkakaproblema sa legalidad ng deklarasyon kung palalawigin ito sa labas ng Mindanao. Kung iyan ay sasakupin ang Visayas or ang Luzon sa extension, because what is being extended is the original proclamation which only covers Mindanao. Questionable rin anya kung magdedeklara ng panibagong batas militar ang Pangulo oras na mapaso ang Proclamation 216 sa July 22 at hindi ito mabigyan ng extension ng Kongreso. Kung ang balak ng Pangulo ay mag-extend ng martial law, ay bakit hindi niya hiniling sa Kongreso habang meron pang panahon? Kung sakali man, ayon sa kongresista, hindi dapat lumagpas ng 60 araw ang extension. Sa ruling naman noong July 4, sinabi ng Supreme Court na may basehan at naaayon sa saligang batas ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nakatakdang magsagawa ang Kongreso ng special session sa Sabado upang talakayin ang martial law extension. Ito ang inanunsyo kagabi ni House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas matapos imbitahan ng Malacanang ang ilang mamabatas para sa isang pagpupulong kaugnay sa nalalapit na pagkatapos ng umiiral na batas militar sa Mindanao sa July 22. Gayunman, hindi nito sinabi kung gaano katagal nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang martial law o kung palalawakin o babawasan ang nasakop nito. Samantala, una nang sinabi ni Deputy Speakers Gwendolyn Garcia at Fredinil Castro na susuportahan ng Kamara ang ekstensyon ng martial law sakaling hilingin ito ng Pangulo. I do not see of any reason why the Senate and the House of Representatives would withhold its support for an extension. Whatever the President may deem necessary for the good of the country in the extension of martial law, then the House of Representatives will stand fully in support. Sasabayan ng People's Zona ng mga militanteng grupo ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Lunes. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Dismayado ang mga militanteng grupo sa naging performance ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taong panunungkulan nito. Ayon kay Teddy Casino ng Bagong Alyansang Makabayan, marami sa mga pangako ng Pangulo ang hindi pa naisa sa katuparan at marami pang issue ang hindi natutugunan. Kabilang na dito ang reforma sa lupa, pagsugpo sa kontraktualisasyon, pagpapatuloy ng peace process, pagpapatigil sa militarisasyon ng mga komunidad at marami pang iba. Mas protesta, mas pagpapakita ng pagkadismaya at galit ang makikita natin sa State of the Nation address. At ito ay dapat tugunan ni Pangulong Duterte. Inaasahang libu-libong manggagawa, magsasaka, urban poor at mga indigenous people ang magmamarcha sa araw mismo ng State of the Nation address ng Pangulo sa July 24. Ayon sa mga militante, ipahahayag ng iba't ibang grupo ang tunay na kalagayan ng bansa sa isasagawang People's Zona. Kinikilala din natin na 1 taon pa lang ang Pangulong Duterte sa pwesto. May 5 taon na siya at marami pa siyang pwedeng gawin kung gugustuhin niya. Kaya nga sa kabila ng protesta, tayo ay nanghahamon din at naniningil kay Pangulong Duterte na tuparin niya yung mga pangako. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Nakakuha si Pangulong Rodrigo Duterte ng pinakamataas na approval rating sa mga top government official batay sa Pulse Asia Survey. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Maraming Pilipino pa rin ang nasisiyahan sa ginagawang pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia Research. Sa anay ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, 82% ang nakuha niyang approval rating. Pinakamataas sa lahat. Sumunod sa kanya Senate President Aquilino Pimentel na nakakuha ng 62%, Vice President Leni Robredo na may 61%, Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na may 48% at ang huli ay si House Speaker Pantaleon Alvarez na may 43%. Ayon naman sa Malacanang, hindi lang ito bunga ng pamumuno ni Pangulong Duterte kundi ng pakikipagtulungan din ng mga ahensya ng pamahalaan.
although he stands is out front, but he will credit it also to the participation of the rest of the cabinet and the different agencies. Kaugnay nito, ipinagtanggol naman ng punong ehekutibo ang kanyang naging pahayag kaugnay ng rape na tinuligsa ng iba. Ayon sa Pangulo, hindi ito isang biro. I was mentioning to the group that day what happened in Bulacan, na pati yung isang taon na bata pinakialaman pa, pinatay and rape. Kaya sinabi ko, you know, even if you rape a 1-year-old of a Miss Universe, just the same you will lose your balls and I'll kill you. What's wrong? Why do you say I'm threatening people? Ikaw lang siguro. Ikaw pag law-abiding ka, itong ating bayan ngayon, you're doing things all right. I am the least of your worry. Samantala, tiwala naman ang palasyo na naiintindihan ng publiko ang paraan ng pananalita ni Pangulong Duterte dahilan upang manatiling mataas ang kanyang approval rating. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Coz, humahataw sa balita. Malaki naman ang ibinaba ng rating ng Pangulong Duterte sa mga environmental group matapos ang isang taong panunungkulan. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nabawasan ng 70% ang approval rating ni Pangulong Rodrigo Duterte base sa Eco Challenge Report 2017. Ito ang naging resulta ng isinagawang survey ng Ecological Challenge for Change Coalition sa isang taon ng Duterte administration sa kalikasan. Natapos ang survey sa 37 environmental groups sa loob ng halos isang buwan. Nang manaluan nila si Duterte noong 2016 ay positive 60% ang net approval rating nito, pero ngayon ay negative 10% na. Nakatanggap ang Pangulo ng pinakamataas na rating o 60% mula sa lahat ng mga respondents, ang pagpapasara at pagsuspinde sa 28 minahan sa bansa ni dating DENR Secretary Gina Lopez. I think we should give him a chance, but I think the environmental group should be on the lookout. Pinakamababa naman ang rating nito sa pagtugon sa extrajudicial killing sa mga environmentalist kung saan 17 umano ang namatay sa isang taon ng panunungkulan ni Duterte. Nalampasan umano nito ang average na bilang ng mga napapatay na environmentalist sa Arroyo administration na 4 at 11 sa Aquino administration. Marami pang ibang issue labas sa pagmimina na nakakaapekto doon sa kalikasan at ito ay hindi nabibigyan ng kinaukulang pansin ng administrasyon. Kontento naman ang grupo sa tugon ni Duterte sa pangisdaan, kabilang na ang pagkakabalik ng mga mangingisda sa Panatag Shoal at pagkakabaklas ng 1,000 hektarya ng fish pen sa Laguna Lake. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Nakakampo pa rin sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment ang mga labor group mula sa iba't ibang rehiyon na nagpoprotesta laban sa umiiral pa ring kontraktualisasyon. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. July 10, nagsimulang magkampo sa harap ng DOLE ang Liga ng mga Manggagawa para sa regular na hanap buhay mula sa Southern Tagalog at Mindanao. Nadagdagan pa ito ng labor groups mula sa iba't ibang parte ng Luzon. Tinatayang 400 silang mananatili dito hanggang bukas. Panawagan ng mga labor group, wakasan ang kontraktualisasyon. Kasama rin sila sa magpoprotesta sa araw ng SONA upang manawagan sa Pangulo. Secretary Bello po, yung kanyang inilabas na DO 174 na sabi niya ay irregular ang mga manggagawa sa agency at maganda daw ito sa mga manggagawa. Nangyari po sa Southern Tagalog ay imbis na regularisasyon ay malawakan tanggalan. Ayon naman kay DOLE Undersecretary Joel Maglunsod, unti-unti nang maipatutupad ang tuluyang pagreregular sa mga manggagawa. Marami na ring malalaking kumpanya ang nangakong gagawing regular ang kanilang empleyado sa implementasyon ng DO 174 sa bansa. Ayon sa DOLE, tapat ang Pangulo sa binitawang salita sa mga manggagawa sa kanilang pagpupulong noong Mayo. Pinamaganda yung campaign against contractualization, at least may na-regularize tayo na mga manggawa na close to 60,000. Din madagdagan pa yan. Gusto talaga ng presidente natin na mawala na yon para magtulungan na. Kasi mandate niya yun nung Mayo 1. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita.
Naniniwala ang isang senador na dapat nang simula ng pamahalaan ang exploration sa Philippine rice. Ito ay kahit hindi pa tuluyang naisa sa batas ang panukalang pagkakaroon ng isang ahensya na mangangasiwa sa pagpapaunlad nito. Ito ang hataw na balita ni Nel Mariboho. Muling tinalakay ng Senado kahapon ang mga panukalang batas para sa pagkakaroon ng Benham Rice Development Authority kung saan ito ay isang hiwalay na ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng pangangasiwa ng National Economic Development Authority na mangunguna para sa pag-aaral at pananaliksik para sa pagpapaunlad ng Philippine rice. Ayon sa chairman ng Senate Committee on Economic Affairs, posibleng pagkatapos ng ikalawang State of the Nation address ng Pangulo ay umusad na ang naturang panukala. Dahil request ng Coast Guard and ng DND ay magkaroon rin sila ng temporary facilities or permanent facilities in Philippine rice. Dapat na rin anyang simula ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng energy exploration sa lugar kahit hindi pa naipapasa ang proposed bill. Yung exploration, immediately dapat gawin na yun dahil sa ngayon wala talagang exploration na nangyayari dyan. Kung meron man ay pakonti-konti. Pinaniniwala ang mayaman sa natural gas deposits ang milyong hektaryang undersea region. Gayun din sa laman dagat na susuporta pagdating sa food security ng bansa. Mula sa Pasay City, ako si Nel Mariboho, humahataw sa balita. Tinukoy na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga priority legislation ito sa pagpasok ng ikalawang regular session sa 17th Congress. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Isa sa mga magiging prioridad ng Kamara sa pagpasok ng second regular session ng 17th Congress ang panukalang gawing legal ang civil unions o pagsasama ng same-sex couples o heterosexual couples na hindi kinakasal. Kasunod ito ng unang inihayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na naisang bigyan ng proteksyon at dagdag karapatan ang mga live-in couples. And it's become a growing necessity, a civil union. The Civil Union Bill will also govern property rights, custodial rights over children, and adoption rights. Nilinaw naman ng mga mambabatas sa papakinggan nila ang lahat ng panig pagdating sa panukalang ito, lalo na't inaasahan nila magiging kontrobersyal ang bill. Panukalang batas na ito ay isang panukala pa lamang. Kung ano ang nakalagay sa panukalang batas, ito ay hindi pa ang batas. Ibig sabihin nito ay pag-uusapan pa ito sa committee level at pag-uusapan pa ito sa plenaryo. Maliban dito, uunahin din ng Kamara ang pagpasa ng budget para sa taong 2018 na kinakailangan lalo na ng infrastructure projects ng administrasyon. This is very crucial as the Duterte administration marks on the most massive infrastructure program. As you know, the motto has been build, build, build. And such a massive infrastructure undertaking will need the support of a budget. Balak din nila magpasa ng supplemental budget para sa Marawi City upang tulungan itong makabangon mula sa giyera. Bukod pa rito, ang pagtalakay sa usapin ng charter change at federalism na isinusulong na Administrasyong Duterte. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Humiling si dating Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ng 2 araw na medical furlough upang sumailalim sa isang medical procedure. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Nagsubite ng panibagong mosyon ang kampo ni dating Senador Jinggoy Estrada upang payagan siyang ma-confine ng 2 araw sa ospital. Ito ay dahil sa ilang mga komplikasyong nakita sa kanyang blood test. Ayon sa Senador, maayos naman ang kanyang kondisyon, ngunit nais pa rin niyang matiyak sa doktor ang kanyang kalusugan. The doctor advised me to undergo colonoscopy, up and down, gastro and gastroscopy, tsaka colonoscopy. Wala naman, meron lang mga elevated blood tests na nakita. May abnormalities din. Samantala kahapon, pinagpaliban ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong plunder ng dating senador. Pinagsabihan ni Sandigan Bayan 5th Division Associate Justice Rafael Lagos ang abogado ni Estrada dahil sa umano'y late na pagsusumite ng motion sa korte. Sa mosyong inihain ng depensa, kinwestiyon nito ang draft pre-trial order. Itong prosecution has been submitting documents which are not
originals. Lahat yun panay Xerox copy. Si Estrada ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Mula sa Quezon City, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Patay ang isang tricycle driver matapos barilin ng riding in tandem criminals sa Maynila kagabi. Mula sa Maynila, alamin natin ang iba pang detalye mula kay Asher Cadapan Jr. live. Magandang umaga, Asher. Yes, June, sakay ng minamanehong tricycle sa tapat ng Altura Market si Roderick Heras, 36 years old, nang lapitan ito ng isang lalaki at saka pinagbabaril pasado alas 7 kagabi. Matapos ang krimen ay sumakay sa isang motorsiklo na minamaneho ng isa pang lalaki ang suspect at agad silang tumakas. Ayon sa Station Commander ng MPD Station 4, wala sa kanilang drug watch list ang biktima. Ngunit aalamin pa nila kung drug personality ito sa ibang lugar dahil dayo lamang umano ito. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala ng baril sa ulo na siyang agad nitong ikinamatay. Base sa investigasyon natin, yung biktima natin ay nakaupo dun sa pampasaherong tricycle niya. At itong riding in tandem, yung back rider bumaba, lumapit tapos binaril na siya ng malapitan. Samantala, nadaplisan sa pamamaril ang isang nagngangalang Jason Salazar, 26 years old, na namamalengke lang sa oras na iyon. Agad itong nakalabas sa ospital matapos lapatan ng lunas sa tinamo nitong sugat sa kaliwang hita. June, hanggang sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng otoridad kung ano ang motibo ng pamamaril sa biktima. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Isang bodega ng mga office supplies sa C. Raimundo, Pasig City ang nasunog pasado alas 5 ng hapon kahapon. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Rajel Adora live. Yes, Rajel. Yes, Rina, tinupok ng apoy ang isang commercial building sa C. Raimundo, Barangay Canyogan, Pasig City pasado alas 5 ng hapon kahapon. Nagsimula ito bandang alas 5:30 ng hapon at itinaas ang alarma sa Task Force Alpha bandang alas 10 ng gabi dahil sa tuloy-tuloy na paglaki ng apoy. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, gawa umano sa light materials ang nasa loob ng nasabing warehouse katulad ng calculator at plastic furniture kung kaya't agad kumalat ang apoy. Nagsimula ang sunog sa 5th floor ng building ngunit hindi pa matukoy kung ano ang pinagmulan nito. Wala namang nasaktan sa nangyaring sunog dahil nakauwi na mga empleyado bago ito maganap. Sa ngayon ay inaalam pa ng BFP ang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Mula rito sa Pasig City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Rajel Adora. 4 ang patay at 1 ang sugatan sa 4 na magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Quezon City sa nakalipas na magdamag. Para sa detalye, narito ang ulat ni Rainante Ponte live. Magandang umaga, Rainante. Yes, June, nakaupo pa sa tricycle nang matagpuan ang duguang biktima na si Edsel Castillo, 28 anyos, sa Camaro Street, Barangay South Fairview, alas 11:45 kagabi. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Police, nagpanggap na isang pasahero ang gunman at binaril ang biktima ng 3 beses sa ulo. Ayon pa sa kaanak nito, kakalaya lang ng biktima sa kulungan dahil sa paggamit ng illegal na droga. Sa Barangay West Fairview, natagpuan naman ang 2 lalaki na biktima ng pamamaril sa isang bakanting lote sa Sitio Santo Niño alas 11 kagabi. Kinilala ang biktima na si Ferdinand Amansek, 30 anyos, na may tama ng bala sa mukha, tiyan at likod. Habang ang kapatid naman nito na si Juan Carlo Amansek ay naisugod pa sa ospital. Samantala, June, isang lalaki din ang pinagbabaril sa loob ng bahay nito sa Freedom 1, Barangay Batasan Hills habang ito ay natutulog kaninang hating gabi. Patay ang biktimang kinilalang si Marvin De Los Santos, 39 anyos. Ayon sa asawa nito, matagal na silang hiwalay
dahil sa pagbibisyo nito sa paggamit ng bawal na gamot. At sa Barangay Silangan, patay din ng isang lalaki sa isang lamay sa E. Bonifacio Street pasado alas 7 kagabi. Ayon sa mga nakasaksi, nakagsusugal ang biktima ng barilin ito ng 5 beses nang hindi pa nakikilalang sospek. Mabilis naman nakatakas ang salarin na tumakbo sa madilim na lugar. June, patuloy namang iniimbestigahan ng mga pulis ang mga sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa Quezon City. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Bagong draft ng Bangsamoro Basic Law, formal lang inendorso kay Pangulong Rodrigo Duterte. Suporta sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomy na naaayon sa konstitusyon, tiniyak ng punong ehekutibo. Health Department pinag-aaralan ng name and shame campaign laban sa local government units na mabibigong magpatupad ng smoking ban sa mga pampublikong lugar. Daang-daang driver at transport operators muling nagsagawa ng protest caravan kontra sa Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Leader ng grupong Piston posibleng sampahan ng reklamo ng LTFRB. At PhilAm Wisher, natupad ang hiling na makasakay sa one-of-a-kind Wish bus sa pagbabalik nito sa bansa. Bugoy Drilon nagpasalamat sa Wish FM sa pagiging daan upang matupad ang dream duet kay Mactish Shayu. Hawak na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law na magiging batayan ng pamahalaan na ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nangako naman ang punong ehekutibo na titiyakin itong naaayon sa saligang batas ang bubuing Bangsamoro Autonomy. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Formal nang inendorso kay Pangulong Rodrigo Duterte ng Bangsamoro Transition Commission ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law kahapon. Sa kanyang talumpati sa pagtitipon sa Malacanang, muling ipinahayag ng Pangulo ang buong suporta sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomy na naaayon sa konstitusyon. And there will be no objections of the provisions of all that is consistent with the Constitution and the aspiration of the Moro people. I am for this. Within the context of the Republic of the Philippines, there shall be a Bangsamoro country. Nais ng Pangulo na maipasa sa Kongreso ang panukala at ganap na maisabatas bago matapos ang taon. But may I say to you, my brother, my covenant with you that I will support and husband this instrument as it goes in the legislature for its consideration. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang hakbang ang pagbuo ng Bangsamoro Country upang tuluyan ng mawakasan ang dekadekadang kaguluhan sa Mindanao. The draft Bangsamoro Basic Law embodies our shared aspiration of a peaceful, orderly, and harmonious nation. After decades of armed struggle and violence, we will soon come up with a constitutionally consistent legal instrument that will lay the foundation for establishing the real and lasting peace in Mindanao. Una nang ipinakiusap ni Pangulong Duterte sa Kongreso na suportahan at madaliin ang pagpapasa sa BBL sa kanyang unang sona. Ngunit inabot ng halos isang taon ang pagbuo ng bagong Bangsamoro Transition Commission at pagbalangkas ng isang bagong draft bill. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Nilagdaan na ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front ay 3 kasunduan bilang suporta sa agarang ratifikasyon ng bagong draft ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel.
Nilagdaan na kahapon ni GPH Implementing Chairperson for Bangsamoro Irene Santiago at MILF Peace Panel Chairman Muhager Iqbal ang isang joint communications plan. Sa pamamagitan nito, mayroon na lamang iisang misyon at pamamaraan ng magkabilang panig sa pagpapaunawa sa ating mga kababayan sa pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nagkaroon ng kasunduan ang pamahalaan at MILF na itinuturing na milestone agreement. At least two milestone agreements have already been signed by the two parties. First was the terms of reference for the Peace Implementing Panel, and very recently, last month, the two parties have also signed the Protocol of Cooperation on Anti-Illegal Drug Operation and Related Activities in the MILF areas. Makakatulong umano ito upang makumbinsi ang mga mambabatas na ipasa ang panukalang BBL sa ilalim ng Duterte administration. We hope that the bill is passed by the first quarter of 2018. 120 days after that, we should hold the plebiscite. After it is ratified, the arm is dissolved and the Bangsamoro Transition Authority. Ang BBL ang batas na bubuo ng Bangsamoro entity na papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Inaasahang ito ang tutugon sa mga suliranin ng mga kababayan nating Bangsamoro sa Mindanao. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Walang nakikitang sapat na dahilan ng ilang senador upang muling buksan ang investigasyon sa madugong Mama Sapano encounter noong 2015 kung saan idinidiin si dating Pangulong Benigno Aquino III na kabilang sa dapat managot sa insidente. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Mas mabuting ikonsidera ni Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Senator Richard Gordon ang mga naging resulta ng investigasyon noong una ng Senado sa 2015 Mama Sapano encounter. Ito ang pahayag ni Senator Sani Angara sa gitna na rin ng plano na muling imbestigahan ang Mama Sapano clash kung saan mahigit 60 katawang nasawi, kabilang na ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Pero sa amin naman, sana i-consider niya na i-adapt din niya yung, kung hindi man yung findings nung PO committee, baka yung, at least yung testimony. I think nagawa na yun in the past. Hihilingin naman ni Senator Win Gatchalian na magkaroon muna ng executive session ng mga senador tungkol sa Mama Sapano reinvestigation. Para hindi rin magkaroon ng duplication sa gagawin natin, ay maganda mapag-usapan muna ng mabuti ng mga senador kung saan pa yung pagkukulang. Naungkat ang planong Mama Sapano reinvestigation matapos ipag-utos ng Office of the Ombudsman na sampahan din ng criminal charges si dating Pangulong Benigno Aquino III, partikular na ang usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag kamakailan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa umunay pag-uudyok ng punong ehekutibo sa publiko na paslangin ang mga drug addict. Ayon sa Pangulo, walang batas na nagsasabing bawal ang magbanta laban sa mga kriminal at drogista. Narito ang pahayag ni Pangulong Duterte. Abogada naman sana ito. Now, Ombudsman Morales, find me a law which says I cannot threaten criminals with death. Find me a law which would bar me from saying, I will destroy you if you destroy my country. Because if you can do that, I will step down tomorrow. Bigay mo lang sa akin. Ang bunganga mo kasi, do not be the conscience of the community. Muli ring binigyang diin nito ang malalang sitwasyon ng Pilipinas dahil sa operasyon ng iligal na droga na ngayon ay nakabalik ng muli sa New Bilibid Prison. Samantala, nagbabala naman si Pangulong Duterte sa mga tumutuligsa sa kanyang trabahong protektahan ang bansa laban sa iligal na droga. Pananghipandangal si Pangulong Rodrigo Duterte sa book launching ni former President Fidel Ramos. Ayon sa Pangulo, si Ramos ang kanyang pangunahing taga-suporta, ngunit ngayon ay pangunahing ding kritiko. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson.
Inilunsad kahapon sa Social Hall Building ng Department of National Defense ang librong Make Change Work ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ang naturang libro ay naglalayo na magsilbi bilang referensya hindi lamang ng mga ordinaryong Pilipino kundi ng mga namumuno sa bansa. Si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang panauhing pandangal sa book launching. Ayon sa punong ehekutibo, si Ramos ay pangunahing taga-suporta niya noon, subalit ngayon ay pangunahing kritiko na. Gayunpaman, ayos lamang sa kanya kahit palagi siyang tuligsain ng dating Pangulo. It is a matter really of principle in life where you place. And I respect your criticism. I accept your advice. And maybe I will mimic your role as president before. I will follow you. Sinabi naman ni FVR na nais lamang niyang mapayuhan at maituwid ang Pangulo kaya siya nagiging kritiko nito. Siyempre, ako yung kanilang kuya That is my role in this game. I am the elder brother in the family of 105 million people. Sino pa mababatikos? Wala na yung ating papa at mama. Yung pinakamatandang kuya na dumaan na doon sa tungkulin na yun at karanasan na napakahirap. Samantala, mapupunta sa Marawi City Development Fund ng National Defense Department ang kikitain sa mga mabebentang libro ni dating Pangulong Ramos. Mula sa Camp Aguinaldo, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Posibleng sampahan ng reklamo sa korte ng pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang leader ng grupong Piston. Ito ay dahil sa paulit-ulit nitong pagdaraos sa mga protest caravan laban sa Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Muli na namang nagsagawa ng protest caravan ang grupong Piston at ang No to Jeepney Phase Out Coalition kahapon. Daan-daang mga tsuper at transport operators ang mas piniling huwag bumiyahe upang makiisa sa kilos protesta. Patuloy pa ring iginigiit ng mga ito na payagan na lamang silang i-rehabilitate ang kanilang mga jeep sa halip na bumili ng mga bagong unit na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 milyong piso. Nais ng mga ito na makipagdialogo sa Pangulo upang maipaabot ang kanilang mga hinaing at ipakiusap ang kaugnay sa planong Jeepney Modernization Program. Bukod anila sa pahirap sa kanilang kabuhayan, magbubunga rin ito ng mas mahal na pamasahe para sa mga commuter. Tinututulan rin ng mga ito ang planong disenyo ng bagong jeep na anila'y malayong-malayo sa tibay ng mga tradisyonal na ginagamit sa ngayon. Yung pong nilalako nilang Jeepney Modernization Program, kaya hindi kami pabor. Unang-una po, mahina ang quality, hindi po kagaya ng ating mga jeep na pangkasalukuyan ngayon. Nakilala na sa tatak ng panahon, umulan man o umaraw, bumagyo man o bumaha, kaya po ng ating masasakyan sa Pilipinas. Ayon naman kay LTFRB spokesperson and board member Attorney Aileen Lizada, pinag-aaralan na nila ang posibleng paghahain ng formal na reklamo laban kay Piston President George San Mateo dahil sa makailang ulit na pagsasagawa ng mga protesta. Subalit tumanggi muna ang opisyal na tukuyin ang reklamong kanilang isasampa laban dito. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Pinag-aaralan na ng Department of Health ang pagkakaroon ng Name and Shame campaign laban sa mga lokal na pamahalaan na mabibigong magpatupad ng smoking ban sa mga pampublikong lugar. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Epektibo na sa 22 ng Hulyo ang Executive Order No. 26 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Ubial, pangunahing responsable sa pagpapatupad nito ang mga lokal na pamahalaan at national agencies tulad ng PNP, MMDA at DOH. Ang mga LGU din ang titiyak na walang maninigarilyo sa public conveyances. Upang matiyak ang istriktong pagpapatupad sa polisiya, pinag-iisipang gawin ng DOH ang Name and Shame campaign. We are ready to explore that idea and also rewarding those that have fully implemented the 100% smoke-free environment.
Aminado naman ang kalihim na magiging mahirap ang pagtupad sa nationwide smoking ban, partikular na sa probisyong kailangang maglagay ng indoor designated area ang mga establishmento. Gayunman, umaasa pa rin ang pamahalaan na susundin ang panuntunang ito. The problem is it's very difficult to comply with the executive order, particularly if an establishment will put up an indoor designated smoking area. So we're advising establishments to actually, hopefully, just establish outdoor designated smoking areas because it's easier to comply with that. Muli namang nagpaalaala ang DOH sa mga parusang maaaring kaharapin ng mga ditutupad sa smoking ban, tulad ng pagmumulta ng 500 hanggang 10,000 piso at pagkakakulong ng hindi hihigit sa 30 araw, depende sa magiging desisyon ng korte. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Lico, humahataw sa balita. Idineklara ng Metropolitan Manila Development Authority na matagumpay ang idinaos na ikatlong Metro-wide earthquake drill. Bagaman aminado ang MMDA na naging problema pa rin ang sistema ng komunikasyon ng sa ilang mga quadrant. Itong hataw na balita ni Joe Anano. Ipinatawag kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang lahat ng mga coordinators sa bawat quadrant at mga lokal na pamahalaan na nakibahagi sa idinaos na 3rd Metro-wide earthquake drill. Isa-isang iprinisinta ng mga quadrant commander ang kanilang mga naging performance sa 4 na araw na shake drills. Base sa naging report kahapon, lumabas na naisakatuparan ng maayos ang lahat ng mga earthquake scenarios at naobserbahan din na mas bumilis pa ang pagresponde ng mga rescue team sa iba't ibang mga lugar. Sa kabila nito, nangunguna pa rin sa mga maikokonsideraan nilang problema ang mabagal na sistema ng komunikasyon. Effective naman, kaya lang medyo hindi talagang gaya na ibang na talagang pero nakaka-communicate kami. Sa drill, nakikita natin yung gap. Nakikita natin saan tayo nagkamali. Sa kabila nito, muli namang binigyang diin ni MMDA Chairman na bagaman hindi naging perpekto ang earthquake drill, isang paraan nila ito upang malaman ang mga bagay na dapat pang pag-ibayuhin upang masubok ang kahandaan sa mga ganitong uri ng sakuna. Areas where we had improvement, gaya na nabanggit kanina, definitely communication. Kumpara sa previous exercises, it's not perfect, pero nag-work yung mga sistema natin. Pangalawa, while before, walang participation yung barangays natin, di ba? Ang mga exercises noon nasa LGU level lang sa taas, sa mga syudad. This time, napakaraming ginawang mga scenarios na inject na mga sitwasyon sa barangay level. And very active yung mga barangay participants natin. Paliwanag ng MMDA, importante na maunawaan ng publiko ang mga dapat na gawin upang sakali mang tumama ang malakas na lindol ay mayroong sapat na kaalaman ng bawat isa upang isalba ang kanilang mga sarili sa oras ng sakuna. Mula sa Makati City, ako si Joe Anano, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Baguio City, alamin natin ang mga balita sa Luzon Region kay Bradley Robusa. Ay magkabigat, Bradley. Yes, Kuya Daniel, agyamanak na imbag na bigat kenyam kan para kadagiti kasang bahay tayo. Dagito iti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Kadwa iti Police Calabarzon Region sa Jenaikan iti Armas nga naggapo sa Jepagilian ti China para iti PNP iti napalabas. Sa nga gasot nga M16 rifles iti naala ti PR-04 sa J Camp Vicente Lim iti Kalman ti bigat. Kan may sa Unity M14 sniper rifle kan sa nga 15 pay a reloading machines. Sigon kini Police Chief Superintendent Mau Aplasca, mamati isu na nga dagitoy apaltog ket makatulong kanyada para kadagiti operasyon da aging gana sumangpet dagiti ginatang dapaltog iti PNP. Kulang pa yung 100. Ang promise naman according to the Chinese government, this is just the first batch of equipment that they are going to donate to our country. Magudwa sa J5 Police Provincial dagiti M16 rifle kan maitadmat sa J-City Police Stations dagiti reloading machines. Naaramat di Kalman ti may nga fire and shake drill sa J Baguio Country Club dito'y Baguio City. Daytoy ti may nga nadadaal iti 1990 iti 7.7 magnitude earthquake.
Dahito kat na aramat tap no maamuan no nakapreparan dagiti empleyado da panggap iti first aid treatment. So we really need to come prepared for incidents like that. So we came up with our health and safety department. We purchased some emergency equipment like fire truck and ambulance to improve yung aming response in cases or incidents that might happen similar to 1990. Kinunapay ti dadaulo ti country club kadwan kadagiti empleyado da ket nakalpasan ti first aid training ken fire safety training. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Manipod ditoy Baguio City ag sublikinyam Kuya Daniel. Agyamanak Bradley Robusa live mula sa Baguio City. Sa mga balita naman sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Gilusad na gahapon sa lokal nga kagamhanan sa Iloilo City ang ika-40 nga adlaw nga selebrasyon sa ika-80 nga tuig nga natukod ang syudad. Labot niini nanawagan sab si Mayor Jed Mabilog sa mga Ilonggo nga mutabang aron may patuman ang target sa gobyerno nga Smart City of Excellence program. Ubos niini ang pagpalambo sa priority areas nga makatabang sa mga katawhan sama sa services, manufacturing and agribusiness ug tourism. July 16, 1937, human may patuman ang Commonwealth Act No. 57 nga nag-convert sa Iloilo isip usa ka syudad. Sa laing bahin, formal na nga nagsugod gahapon isip bag-o nga direktor sa Police Regional Office 7 si Police Chief Superintendent Jose Mario Espino. Si Espino ang kanhing leader sa Civil Security Group Supervisory Office for Security and Investigative Agency sa Camp Crame. Sa gipahigayon nga change of command ceremony gahapon sa PRO7 headquarters, gingon sa bag-ong direktor nga tutukan gihapon ang pagsumpo sa kriminalidad o ginadiling droga sa Central Visayas. Mausab ang pagpatuman sa local ordinances sa rehiyon. Mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kapisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik na sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat Deb gikan sa Cebu City. Sa Zamboanga City naman makibalita tayo kay Dante Amentu. Buenos dias Dante. Muchas gracias Kuya Daniel e buenos dias con vosotros mga kasangbahay. Tagial mga notisya na rehiyon de Mindanao. Continuata investiga el AFP Joint Task Force Zamboanga con el report que tiene según un armado grupo ya entra na ciudad de Zamboanga. Según na report, no menos de 35 armados individual ya pueden mirar en los residentes ya entran na Barangay La Paz. Ya asegura también el militar que tiene ellos bastante fuerza para hacer con el masquincoso grupo que quiere crear violencia na ciudad. Yung 35 na katao, mahirap mawala yun kung talagang pumasok sa area. And considering yung 11 IB natin, meron ding puwersa doon sa may area na yan. Meron pa tayong special forces doon. At marami tayong mga agent na sa West Coast. Mientras tanto, ya dale el gobierno del Ciudad de Davao mga nuevo vehículo de patrulla na Davao City Police Office. Para puede aumentar pa el fuerza con el patrulla na ciudad e hace más pronto el respondida na mga posible tragedia o amenazo de terrorismo. Es el report de Janice Inhente. Gi-turnover kagahapon sa lokal nga panggamhanan sa Davao City Police Office o DCPO ang 14 ka mga bagong patrol vehicle.
Kini aron mas mapalapdan pa ang puwersa sa pulisya sa pagresponde sa bisan unsang panghitabo sa dakbayan. Italaga ang 14 ka mga patrol mobile sa 12 ka police station ning syudad, usa sa traffic group ug usa alang sa Public Safety and Company o CPSC. But because of the additional brand new vehicle na nasa harapan po natin, this will boost our operational activity, particularly our mobile patrol operations. Labot pa sa dugang nga sakyanan, mihangi usab og mga bagong armas og uban pang gamit ang DCPO para sa SWAT team ning syudad. Samtang padayon ang training sa DCPO sa mga personahe nga i-deploy sa upat ka sektor ning dakbayan. That's why we are now training more than 50 SWAT personnel na i-deploy natin sa 4 sectors ng ating syudad. And that also includes the assault rifles na i-issue sa ating mga SWAT personnel. Una na nga gilusad ni adtong Hunyo ang Oplan Integrated Revitalized Operation of Neighborhood Watch of the Mega City o Oplan Iron City aron mapakusgan pa ang seguridad batok sa hulga sa kriminalidad ug terorismo. Gikan sa dakbayan sa Davao, ako si Janice Enhente, humahataw sa balita. SL mga notisya iya sa kakitaan ng Rehiyon de Mindanao. Estaba aquí na siyudad de Zamboanga, bira con vosotros otra vez, Kuya Daniel. Gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. Natupad ang hiling ng isang PhilAm wisher na makasakay sa sikat na Wish FM bus sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Samantala, nagpasalamat naman ang singer na si Bugoy Drilon sa Wish 1075 dahil naging daan ito para sa kanyang dream duet sa American reggae vocalist na si Matis Yahoo. Narito ang report ni Leslie Longboen. He has an amazing voice, so I can't wait to see this. Isa sa mga tagahanga ng Wish 1075 mula pa sa kabilang panig ng mundo ang PhilAm YouTube reactor na si Rachel Ashley. It's so much better live, like already. 75. Okay. Aminado si Rachel na na-inlove siya sa mga napapakinggang musika sa YouTube channel ng Wish. Ito ang kauna-unahang FM YouTube channel sa bansa na nagkaroon ng 1 million subscribers. Kaya naman sa pagbabalik ni Rachel sa Pilipinas mula Amerika makalipas ang 13 taon ay hindi niya pinalampas ang pagkakataong makita at makasakay sa one-of-a-kind Wish bus. It's so surreal, like I'm trying to keep it calm, like, you know, calm and collected, but like I'm freaking out inside it. Like I'm so happy that I'm finally here and not watching it on a screen, actually finally being here in person. Isang malaking bonus pa kay Rachel ang makita ng personal ang isa sa mga hinahangaan niyang Filipino singer na si Bugoy Drilon. Ang viral video ni Bugoy na One Day ang kauna-unahang Wish-exclusive video na nakapukaw ng pansin ni Rachel. Dahil dito ay sinubaybayan na niya ang uploaded performances ng Filipino artists sa loob ng Wish bus. Sing it. I'm like speechless. He sounds just like he does on camera, and he's just it's flawless. Like Filipino artists, there's something about it when they sing. It's very passionate and they really connect with the song. That's something that I really like, and their voices are just amazing. Ang Wish-exclusive video rin na ito ang naging daan upang mapansin si Bugoy ng original singer ng One Day na si Matis Yahoo. Kaya naman sa muling pagtapak ni Bugoy sa Wish bus pagkatapos ang kanyang dream duet sa American reggae singer sa California, pinasalamatan nito ang Wish FM. Salamat sa Wish na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagkanta dito, and the video went viral. At the same time, nakaabot siya kay Matis. So, sobrang thankful ako na nabigyan ako ng opportunity to sing sa bus. That I'm so proud of you guys for hitting 1 million subscribers, and I hope for another million and eventually 10 million. Like, you guys definitely deserve it because you always keep putting out the best music out there. Yung Wish po, hindi lang entertainment ang binibigay. Talagang they make people's dream come true. That's it. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Longboan, humahataw sa balita. Iba na talaga level ng Wish 107. Ganda ng pagkakabanat ni ano.
Bugoy. Oo, Elvis Presley. nag-viral yun eh. Yung una niya, yung kay Netanyahu. Matisyahu. Akala ko, Netanyahu. Iba pala yun. Iba yun, iba yun. Iba pala yun, ano? Iba yun. Mga pambata na kasi yun, ano? Mga Matisyahu. Really? Kilala ko si Netanyahu. Kilala mo si Netanyahu. Iba yun eh. Iba ba yun? Matisyahu pala yun. Anak ng Matis. Mahilig ka ba sa reggae? Ha? Reggae? Ano yun? Bob Marley? Nung panahon nga namin, wala pang mga ano eh. Wala pang mga... Mga Elvis Presley. Hindi pa uso mga reggae nun eh. Jazz kami. Mga, jazz. Oo, David Benoit. Mga David Benoit. Kilala mo si David Benoit? Narinig ko na siya, pero nakikinig ako ng jazz. Jazz kami, jazz. Just once. Just like this, just like Just that. once. Just once. Pwede rin, di ba? Ay, nako. 6:40 na ho ng umaga. Gumising na po kayo at baka kayo ay nalilibang pa sa atin pong mga taga-subaybay sa Radyo La Verdad 1350 at ganoon din sa UNTV. At tuloy-tuloy po ang ating balitaan at pagbibigay ng impormasyon ngayong umaga. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Yan muna po ang ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito, araw ng Martes, July 18 na. Kasama po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Early Briones kasama natin mula sa Sydney, Australia. Si Bert Cerudo nasa Dubai, UAE. Si Bradley Robusa mula naman sa Baguio City at si Debre Viral sa Cebu City. Si Dante Amento naman sa Zamboanga City. Ako po si Daniel Rozon. At ako naman si Angela Lagunzad.